What's up sa inyo guys? It's your Kuya Jen and may share lang ako sa inyo na natawa ako sa comment section. Ito ay portray natin. Kuya Jen, bakit bihira ka na lang mag-upload? Animation takes time to create, madami proseso. Mahirap po mag-animate. Bakit 1 month bago siya mag-upload? Kasi nga, matagal lang pag-animate. Kaya nga diba, mag-unsubscribe kayo kasi di naman siya nag-upload pati sa ibang channel. Mahirap po kasi mag-drawing. Sobrang hirap po mag-animate. Na-try na namin dahil sa project sa school. Hindi namin natuloy kasi isang moves, isang drawing. Oh, ngayon, problema ko ba? Siya problema. Nag-unsubscribe na ako sa'yo. Di mag-unsub ka, hindi naman big deal eh. Ang hirap kaya mag-animate. No amp. Pated. Kung ikaw ang mag-animate at mag-edit, madali ba yon? Kung natatagalan ka, huwag kang manood. Total, hindi ka naman namin kailangan. Oops, tama na. Masama nakikipag-away. Okay, bata. Alam ko gusto mo nang manood ng content ko. Kahit ako, gusto ko na rin mag-upload. Pero hindi siya ganun kadali. Kaya kung pagod ka na mag-antay, okay lang, mag-unsubscribe ka. Hindi ka namin pipigilan sa desisyon mo. Follow your heart, bata. So, ayun na nga guys, may nag-unsubscribe daw sa atin kasi ang tagal ko daw mag-upload. At ang dami ko ding nababasa na gantong comment. Ang tagal mo mag-upload, Kuya Jen. Dumami lang subscribers mo, hindi ka na nag-a-upload. Ngayon ka lang nakapag-upload, Kuya Jen ah. Buhay ka pa ba, Kuya Jen? And I think it's time na para gumawa ako ng vlog kung paano ba yung proseso sa paggawa ng animation content namin. So, tapusin nyo yung video guys and kayo na bahala mag-decide kung mag-subscribe ba kayo or mag-unsubscribe. Alright, let's go! Sa mga gusto rin pala maging YouTube animator balang araw, panoorin nyo to guys, baka may makuha kayong tips. First step guys is yung script. Ito yung story plan para sa gagawin mong animation. Inaabot ako dito ng 3 to 7 days bago matapos. Kaya ganun siya katagal gawin, hindi ko muna fina-finalize agad. Kasi isa sa mga naging mistake ko sa mga una kong content, minadali ko yung paggawa ng script. Tapos nung na-upload na, may mga time na bigla kong maaalala na, shucks, meron pa pala akong experience na hindi ko nailagay. Medyo boring yung paggawa ng script guys. Pero ito yung tingin ko na dapat pagtuunan ng oras. Kasi ito yung pinaka-core ng content. Iba pa rin kapag may story yung content mo. Kaya kapag gumagawa ko ng script, lagi kong iniisip kung relatable ba to, entertaining ba, may impact ba to sa mga audience, ganun. May mga time pa nga na nakakainis kasi ang tagal kong tinapos yung script, tapos hindi ko na tinutuloy gawan ng animation. Kasi hindi ako satisfied. Ang ending, gagawa na naman ako ng bago. Second step guys is voice over recording. Ito yung cringe part ng proseso sa paggawa ng animation content. Bakit ko nasabing cringe part? Kasi dito mo marirealize kung gaano kapangit yung boses mo. Para kang kino-curse dito. Para kang dinodomain expansion ng sarili mong boses. Ryo Kitenkai. Pangit boses mo ay. Sana ngayong Pasko ay mararamu pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Dito, mapapalaban yung acting skills nyo. Kasi ibo-voice acting mo yung mga lines tulad ng pag-iyak, pagtawa, maging baliw at kung ano-ano pa. Wala akong maibibigay na tip sa voice acting kasi kahit ako, inaaral ko pa. Basta ginagawa ko na lang kung ano sa tingin ko ang tama. I suggest din na mag-invest kayo sa magandang mic guys para kahit pangit ang boses nyo tulad ko, at least quality yung audio. Third step guys is character design. Para sa akin ito yung isang fun part kasi pwede mo paglaruan yung itsura ng characters. Depende kung ano yung characteristics niya sa script. Fourth step guys is character rig. Gamit pala namin is Adobe Animate. Sa character rig, dito binibuild yung structure ng character para magamit siya sa animation. So, separate dito yung iba't ibang parts ng katawan. Hindi ko na masyado i-discuss yan kasi baka mapahaba pa tong video. May mga nagtatanong kung bakit paulit-ulit daw yung damit ko sa animation. May mga reason kung bakit paulit-ulit yung mga damit. Una, para ma-reuse yung character rig, mag-save time para sa amin. Hindi na kami magde-design pa ulit ng mga bagong damit. Pangalawa is para sa branding, para ma-register sa utak nyo na kapag nakita nyo ang damit ko, masasabi nyo na,
Uy, character ni Kuya Jen yan, oh. Ganun. Pero may mga time na iniba din namin yung outfit ng character, depende sa situation or content. Example, doon sa pamahiin, mukha akong pulubi doon, so we decided na gawin siyang pulubi. Fifth step guys is storyboard. Ito yung isa sa pinaka-importante sa paggawa ng animation. Magsaserve kasi siya as guide ng mga background artist at animator kung ano ba ang nangyayari sa scene, para siyang blueprint. Nakakaurat din gawin to guys kasi minsan maubusan ka ng idea kung paano mo ipapakita kung ano yung sinasabi sa script. Iisipin mo kasi dito yung camera angles, paano yung acting ng characters, props at iba pa. Kung wala ka nito at dumiretso ka sa animation, nako, sinasabi ko sa'yo sobrang tagal bago mo matapos ang animation mo. Sixth step guys is ito na, animation na. Ito yung pinakamatagal na proseso. Sa mga nagtatanong pala kung ilang FPS gamit namin, frame per second para sa mga hindi nakakaalam, ang gamit naming FPS ay 24 FPS. So sa isang segundo ay kailangan naming mag-drawing ng 24 drawings. Dati single drawing gamit namin. But now, gumagamit kami ng double frames para mag-save ng time at mas okay daw ang double frame. So para makompleto ang isang segundo na animation, kailangan namin ng 12 drawings. So, kayo na bahala mag-calculate kung ilang drawings ang kailangan para makumpleto ang isang minuto na animation. Yung final stage na guys is rendering na ng animation. Tapos, i-compile na sa editing software. Ang gamit ko dito guys is Adobe Premiere. Nakakaurat din to guys, inaabot ako ng madaling araw para mag-edit. Ang hirap kasi humanap ng sound effect na babagay sa animation. Kaya minsan, kung alam kong hindi babagay yung sound effect, hindi ko na lang nilalagay. Mas okay na sa akin yung walang sound effect kaysa ipilit ko yung sound na yon. After matapos ng lahat na to, ay ayun na, uploading na. Dati, nung nag-start pa lang ako, ako lahat gumagawa niyan. Pero ngayon, nag-invest na ako sa team para kahit paano, quality yung content na pinapanood nyo. Mas binavalue ko na kasi ngayon ang quality over quantity kasi alam ko na deserve nyo ang quality na content. So, ayun lang guys, magsusubscribe ka ba or mag-unsubscribe? Comment down below. Yee!